Kumusta mga kasaliksik? Mapipigilan nga ba ni Donald Trump ang pag-angkin ng China sa mga isla ng Pilipinas? Ito ang tanong na gumugulo ngayon sa isip ng marami, lalo't higit sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Kamakailan lang ay gumawa si dating Pangulong Trump ng isang hakbang na nagpamangha sa buong mundo. Kanyang ipinahayag na lalagdaan niya ang isang mahalagang executive order na layuning patatagin at palakasin ang industriya ng paggawa ng barko sa Amerika. Hindi lamang ito simpleng plano upang pagyamanin ang ekonomiya ng Estados Unidos, kundi may mas malawak na estratehikong layunin, ang bawasan ang matagal ng dominasyon ng China sa pandaigdigang sektor ng transportasyong pandagat. Sa nakalipas na ilang dekada, ay halos kontrolado na ng China ang global shipbuilding industry, bagay na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan sa militar at ekonomiya. Ngunit ayon kay Trump, panahon na upang muling ibalik ang balanse sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan ng Estados Unidos sa paggawa ng mga barkong pandigma, layunin niyang tiyaking hindi na malalagay sa alanganin ang mga kaalyadong bansa sa Asya, lalo na ang Pilipinas, sa harap ng patuloy na agresibong hakbang ng China. Kasabay ng malakas na mensaheng ito ay malinaw ding ipinahayag ng Pilipinas ang kanilang buong tiwala at kumpiyansa sa Administrasyong Trump. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, naniniwala silang ipagpapatuloy at lalo pang palalakasin ni Trump ang military patrols ng Amerika sa South China Sea. Sa ganitong paraan ay maipapakita ang matatag na pagtutol ng Estados Unidos sa pag-aangkin ng China sa mga isla at teritoryong hindi naman kanila. Naging matapang ang pahayag ng Pilipinas hinggil dito dahil naniniwala sila na si Trump ay hindi lamang salita kundi may tunay na aksyon upang depensahan ang kanilang interes laban sa pambubuli ng China. Tunay ngang hindi nag-iisa ang Pilipinas sa ganitong paninindigan. Nangako si Trump na bibigyang prioridad niya ang seguridad ng Pilipinas sa kanyang administrasyon, na kanyang inilarawan bilang ironclad. Ang pangakong ito ay hindi lamang simpleng salita, sapagkat sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay mas aktibo at mas agresibong ipinatutupad ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sa gitna ng panganib at tensyon, malinaw ang naging mensahe ni Trump. Handa siyang tumayo sa panig ng Pilipinas laban sa China, hindi lamang bilang isang kaalyado, kundi bilang isang matibay na tagapagtanggol. Hindi natapos sa Pilipinas ang pagsisikap na ito ng Administrasyong Trump. Sa katunayan, naganap kamakailan ang mahahalagang foreign policy engagements na pinangunahan mismo ni Secretary of State Marco Rubio. Layunin ng mga pulong na ito ang pagpapalakas ng ugnayang militar at diplomatiko ng Estados Unidos sa mga bansang bahagi ng Indo-Pacific Quad na kinabibilangan ng Australia, India at Japan. Napag-usapan sa mga pagpupulong na ito kung paano pa mapapalawak at mapapalakas ang pagtutulungan upang pigilan ang lumalakas na agresyon at dominasyon ng China. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapanatili ng balanse, kundi pagsugpo mismo sa malawakang agresibong paggalaw ng China sa rehiyon. Binigyang diin din sa mga pahayag ni Marco Rubio ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang bansa upang mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at kalakalan sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang kooperasyon ng mga kaalyado ay susi sa pagtiyak na hindi tuluyang makontrol ng China ang napakahalagang karagatan sa Indo-Pacific. Sa ganitong paraan, ay masisiguro na ang bawat bansang kabilang sa koalisyon ay protektado at ligtas laban sa anumang pang-aapi mula sa China. Dagdag pa rito, tiniyak naman ni Jose Manuel Romualdez, embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos, na mananatiling matatag ang presensyang militar ng Estados Unidos sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Kabilang sa plano ang pagpapalawak ng akses sa iba't ibang base militar sa Pilipinas
bagay na labis na kinababahala ng China. Sa kabila ng matinding protesta ng China, malinaw ang paninindigan ni Trump na wala siyang balak umatras. Bagkus ay lalo pang patitibayin ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas upang labanan ang banta ng dominasyon ng China. Hindi lamang mga Pilipino ang nakatingin kay Trump sa ngayon, kundi maging ang buong mundo na nag-aabang kung hanggang saan ang kanyang tapang sa gitna ng matinding hamon ng China. Tiyak na maraming katanungan ang nasa isip ng mga leader ng iba't ibang bansa. Sapat na ba ang mga hakbang ni Trump upang mapigilan ng China? Totoo nga bang mababawi ng Pilipinas ang mga isla at teritoryong matagal nang inaangkin ng China? Habang nagiging mas agresibo ang China, lalo ring lumilinaw ang pangangailangan para sa isang leader na handang manindigan at gumawa ng malalakas na hakbang. Si Donald Trump ang inaasahan ng marami na gaganap sa mahalagang papel na ito. Hindi ito simpleng laban lamang ng dalawang bansa, kundi labanan ito para sa pandaigdigang kalayaan, seguridad, at karapatan ng bawat bansa na hindi inaapi at sinasakop ng mas makapangyarihang bansa. Ngayon, higit kailanman, malinaw na si Donald Trump ay hindi lamang nagsasalita, kundi gumagawa rin ng konkretong aksyon upang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas laban sa mga ninakaw na isla ng China. Ang tanong ngayon, handa rin ba ang buong mundo na samahan siya sa laban na ito? Handa ba tayong lahat na tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas at iba pang maliliit na bansa na patuloy na inaapi ng China sa South China Sea? Panahon na upang sama-sama nating abangan ang mga susunod na hakbang ni Trump na maaaring magbago sa kapalaran ng buong rehiyon. Sa gitna ng pagpapalakas ng Estados Unidos sa kanilang puwersang militar sa Asia upang labanan ang agresibong pag-angkin ng China sa mga isla ng Pilipinas, mabilis namang tumugon ng Beijing sa pamamagitan ng pagpapakita rin ng kanilang sariling lakas militar. Kamakailan lamang ay lalong pinaigting ng China ang kanilang mga pagsasanay militar sa South China Sea, isang hakbang na malinaw na layuning ipakita sa Estados Unidos, pati na rin sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Asia, na sila ay hindi magpapasindak at patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang ipinipilit na soberanya sa rehiyon. Hindi naging pangkaraniwan ang naging kilos ng China dahil mismong si Xi Jinping, ang presidente ng nasabing bansa, ang nag-utos ng agarang pagpapalawak ng mga pagsasanay militar na kinabibilangan ng higit pang paggamit ng kanilang mga aircraft carrier, submarines, missile defense systems, at mga eroplano ng People's Liberation Army. Sa mga ulat ng iba't ibang international observers, napansin ang paglaki ng mga military drills ng China sa nakaraang ilang linggo, lalo na sa paligid ng Spratly Islands at iba pang mga lugar na kanilang inaangkin sa West Philippine Sea. Layunin nitong ipakita sa buong mundo na handa ang China sa kahit anong senaryo ng giyera na posibleng pumutok sa pagitan nila at ng Amerika. Isang malinaw na mensahe kay Trump na hindi sila basta-basta susuko sa anumang laban. Bukod pa rito, partikular na ikinabahala ng Pilipinas ang ginawa ng China na pagpapalawak ng kanilang presensya sa Scarborough Shoal, isang mahalagang lugar na matagal nang pinag-aagawan ng dalawang bansa. Nagpadala kamakailan ng Beijing ng mas maraming barko ng kanilang Coast Guard, pati na rin ilang barkong pangisda na sinasabing nagsisilbing tagapagtanggol ng kanilang mga teritoryong inaangkin. Hindi na bago ang paglalagay ng China ng ganitong uri ng mga barko, ngunit kapansin-pansin ngayon ang pagdami nito sa paligid ng Scarborough Shoal, lalo pat bukas na ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Dahil dito, lalong umigting ang tensyon sa rehiyon sapagkat malinaw na ayaw paawat ng China sa kanilang agresibong estratehiya kahit paharapin nila ang posibilidad ng direktang pakikipagsagupaan sa puwersa ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, kasabay ng pagpapalawak ng kanilang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo, ay ipinahayag din ng China
ang matinding pag-aalala na maaaring magdulot ng aksidenteng sagupaan sa pagitan nila at ng Estados Unidos ang kasalukuyang kilos ni Trump. Ayon kay Qin Gang, Foreign Minister ng China, ang mga hakbang ng Amerika, kabilang na ang pinaigting na military patrols at pagpapadala ng mga barkong pandigma sa paligid ng mga pinag-aagawang isla, ay nagpapataas umano ng peligro ng hindi inaasahang gulo sa buong Indo-Pacific region. Binigyang diin niya na bagamat ayaw umano ng China ng anumang gulo, hindi rin umano sila aatras sakaling magkaroon ng direktang pagsubok sa kanilang soberanya. Sa madaling salita, malinaw ang babala ng Beijing. Handa silang ipaglaban ang kanilang mga pag-angkin, kahit ano pa ang maging resulta nito sa relasyon nila sa Estados Unidos at maging sa Pilipinas. Bukod sa pagpapalakas ng kanilang military drills, aktibo ring gumagawa ng mga diplomatic engagements ang China upang mapanatili ang kanilang impluensya sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Batid ng China na mahalaga ang diplomatikong impluensya sa rehiyon, lalo na ngayong may posibilidad na magbago ang dynamics ng kapangyarihan bunsod ng muling pagpasok ng Administrasyong Trump. Sa mga nakalipas na buwan, naging madalas ang pakikipag-usap ng China sa mga leader ng ASEAN countries upang masiguro na hindi mawawala ang impluensya nito sa gitna ng dumaraming kritisismo laban sa kanila dahil sa kanilang agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Sa katunayan, naglunsad pa ang Beijing ng mga panibagong economic agreements, kabilang na ang pagpapautang sa mga proyekto ng infrastruktura bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang mapanatili ang suporta o neutralidad man lang ng ilang bansa sa rehiyon. Samantala, kahit patuloy ang pagpapalakas ng China sa kanilang diplomatic at economic engagement sa mga kapitbahay, malinaw din ang kanilang mariing pagtutol sa patuloy na military patrols ng Estados Unidos sa South China Sea. Iginiit nila na ang regular na paglalayag ng mga barkong pandigma ng Amerika sa mga lugar na kanilang inaangkin ay malinaw na provokasyon at direktang paglabag umano sa kanilang soberanya. Patuloy din nilang iginiit na ang mga isla at teritoryong kanilang inaangkin, partikular ang Spratly Islands, Scarborough Shoal, at iba pang mga isla sa West Philippine Sea, ay bahagi umano ng kanilang historikal na karapatan at walang anumang batas o pahayag mula sa ibang bansa ang maaaring bumaliwala dito. Malinaw na nagsimula ng kumilos ang China bilang tugon sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa kapangyarihan at sa kanyang agresibong paninindigan sa usapin ng South China Sea. Sa puntong ito, nananatiling malaking hamon ang paghawak ng Estados Unidos sa sitwasyon. Lalo't hindi lamang kapayapaan ng rehiyon ang nakasalalay, kundi pati na rin ang buong pandaigdigang ekonomiya na nakaangkla sa kalayaan ng paglalayag sa mga karagatang ito. Kaya naman ngayon, buong mundo ang nag-aabang kung ano ang susunod na magiging hakbang ng magkabilang panig, habang patuloy namang nagpapalakas ang China upang hindi tuluyang magapi ng estratehiya ni Trump. Kasabay ng matapang na mga hakbang na ginawa ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, malinaw din ang naging posisyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapalalim ng kanilang pakikipagtulungan sa bansang Amerika upang labanan ang patuloy na pag-angkin ng China sa kanilang mga isla. Isa sa mga pundasyong pinag-uugatan ng kumpiyansa ng Pilipinas sa matibay na suporta ng Estados Unidos ay ang umiiral na Mutual Defense Treaty, MDT. Ayon mismo kay Jose Manuel Romualdez, ang embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos, walang pag-aalinlangang mananatiling matatag at mas lalo pang titibay ang MDT sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Ang kasunduang ito na nilagdaan pa noong taong 1951 ay patuloy na nagsisilbing pundasyon ng relasyon ng dalawang bansa sa usaping panseguridad. Ang kasalukuyang tensyon sa South China Sea
ay lalong nagbigay diin sa kahalagahan ng kasunduang ito. Sa harap ng patuloy na pananakop ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas, malinaw ang mensahe ni Trump. Ang anumang pag-atake o banta sa seguridad ng Pilipinas ay ituturing din bilang isang pag-atake sa seguridad ng Estados Unidos. Bunsod nito, lalong lumalalim ang kumpiyansa ng Pilipinas na hindi sila pababayaan ng Amerika sakaling mauwi sa armadong komprontasyon ang patuloy na alitan sa rehiyon. Bagamat maraming kritiko ang nagsasabing maaaring magdulot ito ng mas matinding tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, naniniwala naman ang Pilipinas na tanging matibay na suporta lamang mula sa isang superpower tulad ng Estados Unidos ang makakapaggarantiya sa kanilang pambansang soberanya at seguridad. Malinaw din ang naging tugon ng Pilipinas at Estados Unidos upang ipakita ang katatagan ng kanilang alyansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng presensya ng US military sa Pilipinas. Sa katunayan, kamakailan lamang ay formal ng inanunsyo ng Department of National Defense ang karagdagang kasunduan na nagpapahintulot sa Estados Unidos na gumamit ng dagdag na 5 base militar sa Pilipinas, bukod pa sa nauna ng mga napagkasunduang lokasyon. Layunin nito ang pagpapalakas ng kakayahan ng dalawang bansa na mabilis na tumugon sa anumang banta mula sa China, partikular sa mga teritoryong inaangkin nito tulad ng Scarborough Shoal at iba pang mga isla sa West Philippine Sea. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na matagal nang nagsasagawa ng joint military exercises ang Pilipinas at Amerika. Ngunit kamakailan lamang, naging higit na makabuluhan ang pagsasagawa ng joint air patrol exercises malapit mismo sa Scarborough Shoal, isang lugar na matagal nang pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Ang hakbang na ito ay hindi simpleng pagpapakita lamang ng puwersa, kundi isang malinaw na deklarasyon ng Estados Unidos na hindi nila pababayaan ang Pilipinas sa oras ng matinding krisis. Ang pagsasanib puwersa ng mga piloto ng dalawang bansa na lantarang nagpakita ng lakas at determinasyon sa gitna ng presensya ng Chinese Coast Guard vessels ay isang mensahe sa Beijing na handa ang dalawang magkaalyadong bansa na tumindig laban sa anumang agresibong aksyon. Bukod sa pagpapalakas ng kanilang military alliance, lalo ring pinaigting ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang mga joint military exercises. Sa nakalipas na buwan, naging mas madalas ang mga pagsasanay militar ng mga hukbong Amerikano at Pilipino, na ngayon ay hindi na lamang limitado sa pagsasanay sa lupa at dagat, kundi pati na rin sa aerial drills upang mapanatili ang kanilang dominasyon sa himpapawid. Sa mga ehersisyong ito, mas pinalawak pa ang saklaw ng mga aktibidad kung saan libo-libong tropa mula sa magkabilang panig ang sama-samang nagsasanay sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at armas. Sa ganitong paraan, hindi lamang natutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas na palakasin ang kanilang sariling depensa, kundi na ipapakita rin nila sa China na handa ang dalawang bansa na sama-samang harapin ang anumang hamon mula sa kanila. Kasabay ng military cooperation, matindi rin ang naging pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya. Sa ilalim ng Administrasyong Trump, mas pinalalim ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya, partikular na sa larangan ng infrastruktura, enerhiya at kalakalan. Kamakailan ay nagkaroon ng formal na kasunduan ang dalawang bansa upang pondohan at suportahan ang ilang mahahalagang proyekto ng infrastruktura sa Pilipinas. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga pantalan, paliparan, at pagbuo ng renewable energy projects na naglalayong bawasan ang dependency ng Pilipinas sa mga pautang mula sa China. Ang mga proyektong ito ay sinasabing malinaw na alternatibo ng Pilipinas laban sa mga Chinese-funded na mga proyekto na kadalasang ginagamit ng China bilang instrumento upang palawakin ang kanilang impluwensya at kontrol sa ibang bansa.
Gayunpaman, sa kabila ng malinaw na paninindigan ng Pilipinas sa kanilang alyansa sa Estados Unidos, nananatiling bukas ang bansa sa paggamit ng mga diplomatikong paraan upang resolbahin ang kanilang sigalot sa China. Ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas na hindi naman nila layuning putulin ang diplomatikong komunikasyon sa China. Ngunit tiniyak nilang ang pakikipag-ugnayang ito ay gagawin lamang sa kondisyong hindi malalagay sa alanganin ang pambansang interes ng Pilipinas. Malinaw ang paninindigan ng Pilipinas na bukas sila sa diplomatikong pakikipag-usap. Subalit kung ipagpapatuloy ng China ang agresibong pag-angkin sa kanilang mga isla, hindi magdadalawang isip ang bansa na gamitin ang matibay nilang alyansa sa Estados Unidos upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Sa pangkalahatan, malinaw na sa pagbalik ni Trump sa eksena ay nagkaroon muli ng panibagong pag-asa ang Pilipinas na hindi tuluyang maaagaw ng China ang mga isla sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng matibay na alyansa, pinaigting na kasunduang militar at malakas na suporta ng Amerika sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Tila muling nagkaroon ng lakas loob ang Pilipinas upang labanan at pigilan ang lumalawak na pananakop ng China. Ngayon, mas maraming Pilipino ang naniniwala na may kakampi sila sa laban na ito. Isang kaalyadong tulad ni Trump na handang gamitin ang lakas ng Estados Unidos upang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng Pilipinas. Sa gitna ng matapang na paninindigan ng Estados Unidos, sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump laban sa patuloy na agresibong aksyon ng China, unti-unti ring lumalakas ang pangamba ng mundo hinggil sa posibilidad ng pagtaas ng tensyon sa South China Sea. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang lugar na ito ay matagal nang pinag-agawan ng iba't ibang bansa dahil sa likas na yaman at estratehikong posisyon nito. Ngunit ngayon, higit kailanman, tila lalo pang nagiging mainit ang sitwasyon dahil sa malinaw na intensyon ng Administrasyong Trump na pigilan ang dominasyon ng China sa mga isla at karagatang inaangkin ng Pilipinas. Hindi maitatanggi na ang hakbang ni Trump na magbigay ng konkretong suporta sa Pilipinas ay isang matapang na desisyon na naglalayong tuluyang mabawi ang mga ninakaw na isla ng China. Gayunpaman, kaakibat ng matapang na hakbang na ito ay ang mas malalim na peligro na maaaring humantong sa direktang komprontasyong militar sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Maraming eksperto ang nagsasabing posibleng mas dumami pa ang military confrontation sa rehiyon. Lalo pat patuloy na nagpapalawak ng kanilang presensya ang China bilang tugon sa mga ginagawang hakbang ng Estados Unidos. Kamakailan lamang ay muling naging laman ng mga balita ang pangyayaring muntikan ng magkaroon ng direktang banggaan sa pagitan ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos at China sa paligid mismo ng pinag-aagawang Scarborough Shoal. Ito ay dahil nagpapatuloy ang mga agresibong kilos ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming military vessels na mistulang naghahamon at nais magbigay ng babala sa Amerika. Bagamat hindi nagresulta ang insidenteng iyon sa armadong sagupaan, hindi naman nawawala ang pangamba ng maraming bansa na sa susunod ay baka magkaroon na nga ng aktwal na labanan. Lalo't higit kung patuloy na hindi aatras ang parehong panig. Dahil sa panganib na ito, mas lalo pang pinaigting ng Administrasyong Trump ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific region upang pigilan ang anumang posibilidad ng malawakang dominasyon ng China. Kamakailan ay mas naging aktibo ang Estados Unidos sa pagpapalakas ng kooperasyon sa mga bansang gaya ng Japan, Australia, India, at lalo na ang Pilipinas. Sa katunayan, sunod-sunod na pagpupulong at diplomatic engagements ang ginawa ni Secretary of State Marco Rubio upang pag-usapan ang estratehiyang panrehiyon laban sa China. Ang mga pulong na ito ay naglalayong ipakita na hindi nag-iisa ang Amerika sa kanilang laban sa pag-abuso ng China.
Bagkus ay handang tumulong at makiisa ang iba pang mga bansa upang mapigilan ang anumang agresibong kilos ng Beijing. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, ipinapakita ng Administrasyong Trump na hindi lamang sila interesado sa pagpapakita ng lakas militar, kundi maging sa pagbubuo ng isang malakas na alyansa ng mga demokratikong bansa upang kontrahin ang paglaganap ng impluwensya ng China. Naging malinaw rin ang mensahe sa mundo na hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan ng isang bansa lamang, kundi pakikipaglaban para sa kalayaan at demokrasya sa buong Indo-Pacific region. Gayunpaman, kasabay ng paglakas ng alyansang ito, lumalaki rin ang posibilidad ng di sinasadyang pagkakaroon ng gulo sa pagitan ng dalawang higanteng bansa, Estados Unidos at China. Ang pagtaas ng tensyon ay lalo pang napalalim dahil sa patuloy na joint military patrols na ginagawa ng Estados Unidos at Pilipinas sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang ay muling namataan ng mga radar ang presensya ng mga fighter jets at reconnaissance aircraft ng Amerika at Pilipinas malapit mismo sa Scarborough Shoal. Ang aksyong ito ay direktang hamon sa mga barkong Chinese na nakaistasyon din sa parehong lugar na nagtataas ng panganib ng aksidental na komprontasyon. Sa kabila nito, nanindigan ng Pilipinas na kailangan ang ganitong hakbang upang maipakita sa China na hindi nila isusuko ang kanilang mga teritoryo kahit sa harap ng matinding panganib ng salungatan. Habang patuloy ang pag-iinit ng sitwasyon, nagbigay din ng babala ang ilang mga eksperto na kailangang maging maingat ang Estados Unidos at Pilipinas dahil maaaring gamitin ng China ang anumang aksidente o saglit na kaguluhan upang ma-justify ang mas agresibo nilang hakbang militar sa hinaharap. Gayunpaman, nananatili ang tiwala ng mga Pilipino na nasa tamang landas sila sa pagdepensa ng kanilang soberanya at umaasang ang matapang na desisyon ni Trump ay sapat upang mapigilan ang China na tuluyang maagaw ang kanilang mga isla. Samantala, binigyang diin din ng ilang eksperto sa international relations na ang sitwasyon ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng banggaan ng lakas militar. Ayon sa kanila, kung hindi magiging maingat ang bawat panig, posibleng magkaroon ng mga hindi sinasadyang insidente na maaaring mauwi sa isang seryosong pandaigdigang krisis. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa ring matatag ang paninindigan ng Administrasyong Trump na hindi pababayaan ang Pilipinas, anuman ang mangyari. Sa puntong ito, kitang-kita ng mundo ang pagtindi ng tensyon at panganib na dala ng tunggalian sa South China Sea. Hindi malinaw kung saan ito hahantong, ngunit siguradong ang pagkilos ni Trump at ang matibay na alyansa ng Estados Unidos sa Pilipinas ang susi sa kung paano magwawakas ang labanang ito. Isang laban na hindi lamang para sa teritoryo, kundi para na rin sa pandaigdigang kaayusan, seguridad at kapayapaan